Nangyari na rin ba sa'yo yung magpapalit ka lang sana ng mags? Kaso iba yung napalitan dahil may nakitang sira sa kotse mo? Dahil Sabado nga ngayon, kakalikutin natin tong ating Honda Odyssey na si Nixon, no? So ito yung kanyang itsura, boys. At okay naman yung kanyang tindig, no? Pero nalilitan kasi ako sa mags niya. Yung stock size ng kanyang mags, boys, kung binili mo siya sa kasa, itong 17s. No, para sa malaking sasakyan na ganito, parang feel ko dapat 18s ata or 19s yung ilalagay nating mags para pogi siya. Ito yung kanyang sukat, boys, 215 55 17s. At dahil nga mababa yung Honda Odyssey, mababa yung clearance nito, papalitan natin siya ng mags ngayon. At pasok tayo sa ating garahe, boys, dahil kukunin natin yung kanyang mags na ating ilalagay. Papakita ko na rin sa inyo, boys, kung ano yung kanyang itsura. Ito nga pala yung ikakabit natin. Actually, kakatapos ko lang sa kanya pinturahan. So, dati siyang color black, boys. Tignan mo naman yung tirada nito. Ilabas natin, boys, para makita natin yung tirada ko. Pagang, tignan mo naman yung pagkakapintura natin dyan, toy. Ang kintab. Guys, ang ginamit ko lang dito spray cans lang to. Yung mga boss ni lang to, guys. Pero tignan mo naman kung gaano kakintab at pagkakatirada ng clear coat niyan. Pagang! Yan ay kakabit natin sa Odyssey natin, boys. Ilapat muna natin. Pakak! Tignan mo naman yung tikas niyan, toy. Ang pogi talaga kapag malaki yung mag sa sasakyan, di ba? Hindi na rin ako magpapalower dito kasi ayoko masira yung kanyang ride, no? So, papalit lang tayo ng mags. At syempre, i-fast forward na natin, tol, para makita na natin yung difference. Ang lit nung 17s, tol, oh. Tignan mo naman, akala mo pang sedan. Ito yung kakabit natin, boys, 19s. Para sa matikas na lalaki. At ito na ang ating finished product, tol. Wala pa siyang center cap. So, mamaya ikakabit natin yan. Pero, tol, tignan mo naman. Sinungaling na lang ang magsasabi na hindi bagay yung kinabit nating mags dito. Clean look pa, silver, toys. Pagang, ang pogi. At syempre, dahil maselan ako sa mga sasakyan ko, boys, magpapa-wheel alignment tayo ngayon. At ipapacheck na rin natin kung ano yung mga dapat silipin. Kaya nandito tayo ngayon sa Premier Automotive. Sila mag-align sa ating sasakyan, boys. Kung kailangan nyo pala ng mga PMS, lahat nandito. Lahat ng kotse problems nyo, tol, kaya nilang isolve. Ilang kotse na rin yung dinala ko dito, yung aming Revo, yung SIR ko, yung Hilux, at ngayon naman itong Odyssey ko. Lahat ng mga sasakyan na pagod na akong isolve at isipin, tol, Premier Automotive na ang bahala dyan. The best thing talaga dito, boys, is yung customer service. Sabi niya, boss, pumasok ka na sa loob, ayaw namin mapawisan ka. Kami na ang bahala, enjoyin mo na lang kung ano yung mga gagawin namin sa kotse mo. Meron silang malaking bintana dito, boys, para nakikita mo yung ginagawa. Akala mo aquarium. At ang the best thing dito sa shop na to, guys, bawat paggawa mo sisilipin nila lahat. So makikita nila kung ano yung mga tama, may bangga ka ba dito. So parang basic check-up na rin sa iyong sasakyan. Dito nga sinisilip na rin nila, kuya, yung pang-ilalim dahil yung Odyssey nga dahil mababa siya na kotse, medyo known siya na medyo mahina yung kanyang pang-ilalim, boys. At pucha, ito na nga, may nakita na ngang palitin sa kanyang pang-ilalim. Malambot na. Pero matigas siya ikotin sa rin. Yung kabila malambot din. Meron din sa... Sabi ko talaga magpapa-align lang ako, pucha. May nakita kaming tagas dito sa likod ng sasakyan, tol. Pang, tignan mo naman yung starter natin, tol. Nanggigitata sa langis, parang tutulo pa yung huling patak ko. Tignan mo naman. At syempre, dahil nga magpapa-align lang ako, meron na naman tayong gastos na gagawin dito sa ating sasakyan. Price reveal tayo mamaya, boys, dahil alam ko naman, curious kayo sa mga ginagastos natin. Upon checking, boys, nakita nga natin na may tagas yung ating spark plug oil seal. At yung ating valve cover, medyo worn out na siya. So, syempre, papalitan din natin yan. Pinakita sa akin dito ni kuya na yung O-ring sa spark plugs natin, nakadikit siya mismo dun sa valve cover. So, parang walang way daw ata alisin yung mismong O-ring lang. So, kailangan mo magpalit ng mismong valve cover. Pucha, syempre, malaking gastusan yan at kailangan ng pag-iipon. Pero ang good thing, boys, tignan mo naman kung gaano kalinis tong makina natin, tol. Alagang-alaga sa langis yan, toys. Dahil nga low mileage tong ating sasakyan, boys, parang nasa mga 48k pa lang ata ang tinakbo nito. Napakalinis ng makina, tol, oh. At dito nagmumula yung tagas na napupunta sa starter, boys. Ayun, nakita nyo yung residue na yan. Dahil nga medyo parang may crack-a-doodle-doo na yung ating gasket. So papalitan na rin natin para makasure lang, no? Gulat nga ako, boys, isang sipat lang nila. Sabi nila, boss, manahimik ka na, alam ko ang gagawin.
sabi ko nga sa inyo guys, kapag hindi nyo na ma-solve yung problema ng kotse nyo, dali nyo dito tol, sila maghahanap nyan para sa'yo. In this case boys, tinamad ako dahil ayoko nga galawin itong sasakyan na to dahil modelo siya. Dinala ko na lang dito sa Premier Automotive. At boom! Wala pang 5 minuto tol, bossing. Hinala ko dyan valve cover, gasket, at ayun, tama nga. Bago tayo maglapat ng gasket, kailangan muna nating linisin para makita natin kung wala nang tatagas after. Ito nga pala yung gagamitin nating gasket guys. Hindi ko to dala, sila ang nag-order na to. Nakakatuwa lang rin boys no, kasi one-stop shop talaga tong shop na to tol. Sipin mo, bigla akong dumating, tapos bossing may gasket ba kayo? Tol, meron kami yan, tumahimik ka na. Dito nga yung spark plug natin boys, makikita nyo naman na basang-basa siya. So, ipapakita namin sa inyo kung ano yung itsura ng malinis na spark plugs. Ang nagiging rason nito dahil nga yung gasket, anong gasket ba? O-ring pala, sorry. Yung O-ring doon sa mismong spark plug worn out na rin. So, nababasa na yung mismong spark plugs natin. Pakita ko naman sa inyo boys yung isa. Ito, yan o, tuyo. Diba? Akala mo ulam sa umaga, tuyong-tuyo. Minsan talaga napapaisip ako, parang pumunta ako dito para magpa-align lang. Pero okay lang boys, at least dahil kotse naman natin to, ginagamit natin everyday. Gusto natin top tier condition ang ating mga sasakyan. At boom, after nga malapat lahat, sinilip ulit nila kuya kung tatagas pa ba. Syempre punasan muna natin. At after namin iikot to boys, parang wala naman na naging tagas. So goods na goods ang nangyaring operasyon kay Nixon, no? At ayun, tapos na, parang walang nangyari sa ating sasakyan boys. Mabuti na lang din na napalitan natin agad yun dahil baka mas lumala pa siya. Pero tingnan mo naman yung engine bay tol, parang walang nangyari. Diba? Nakakatakot lang din dalhin sa ibang shop yung mga ganitong sasakyan boys kasi bihira naman nag-aari ng Odyssey, diba? So dito ko pinagkakatiwala yung mga ganitong sasakyan ko sa Premier Automotive. At after, siguro mga naka 2 kilometers kami tol, ayan o, wala nang tumatagas doon sa mismong starter natin. All clean! Napakatikas boy! Ang bilis gawin. At para sa mga magtatanong kung magkano ang inabot natin tol para sa valve cover, gasket at labor, 2,300 pesos lang tol. Napakamura para sa ganitong lounge. Damn! Akala mo kasa na tol. May kita mo pag ginagawa kotse mo. At tapos na ang ating quest para ngayong araw tol. Nakapagpa-align na tayo, nakapagpalit tayo ng mugs at na-check natin ang mga sira dito kay Nixon tol. Alam ko naman modelo siya. Ang year pala nito boys 2018 ata model nitong Odyssey natin. Pero to think na nasira yung valve cover, gasket, no, parang the fuck? Pero anyway boys, wala na tayong poproblemahin dahil inayos na nila yan tol. Tignan mo naman yung rolling shot nitong kotse na to. Akala mo talaga pamilyado yung tao. Napakakinis ng kasi naman ng kotse na yan tol. Sa mga nagtatanong pala boys, dito yan sa Marikina area. Lahat ng kotse ko boys, dito ko rin dinadala para sa mga ganito mga problema, mga weird. Kasi lahat ng problema ng kotse mo tol, kaya na lang isolve, maniwala sa akin. At kinabukasan nga guys, tayo naman ikakabit na natin yung ating center cups na binili para dito sa ating Honda Odyssey. Magpipintura tayo ngayon tol. Para sa akin kasi boys, mas pogi talaga yung mga mugs kapag meron silang mga center cups, no. So dito tinirik natin sa araw para matuyo na dahil pucha, excited na akong ikabit para matapos na tong project na to. Tinipan ko na rin boys para mapinturahan natin yung pisngi. Yung gilid kasi boys ay kulay chrome, no? So ayoko na may chrome, medyo weird siya itsura niya. So pipinturahan din natin tong center cups natin. Yung paligid niya para matigas, para flat lang yung kanyang kulay boys. Papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung kalalabasan nito. Tayo nga lang pala nagsispray ng mga ganito natin boys dahil syempre gusto natin makatipid sa mga sasakyan natin. Hindi naman tayo mayaman. So kung ano yung pwede natin gawin, gagawin na lang natin boys, na madali lang naman magpintura. Onting sipag lang at tiyaga. Yung mugs pala natin boys, tayo na lang din nagpintura dahil marami naman tayong dyaryo dito. Dahil nga wala naman tayong pera pang pa-repaint. Kasi parang ang refurb guys parang nasa mga 4 to 5,000 pa ata. Or mas mataas pa. Pero kapag tayo lang magpe-paint boys, napakamura lang naman. Wala pang 2,000 pesos, no? Matinding pagpipinturang at pag-aantay lamang ang kailangan mo. Kung magpe-paint pala kayo guys, huwag niyong kalimutan yung clear kasi ako very fan talaga ako ng clear coat. Ginagamit ko yan. Ito yung talaga yung nagbibigay ng pampakintab dun sa mismong pipinturahan mo. Ilipat na natin siya dun sa araw at putang ina, bumaliktad pa talaga. Tangina, ulit na naman!
Tangina kasi hindi makapag-antay. Kinangina, uulitin ko na naman to, boys. After nga natin pinturahan at ulitin, lihain, eto na boys, papatirigan na natin siya sa araw. Matinding concentration ang kailangan dito. No? So yung binili ko na center cup guys, parang mga nasa 1,200 pesos lang ata to, tig 600 sila. Yung mismong center cup, tapos yung taas nun, meron niyang parang dinidikit na sticker. So, pininturahan ko rin yun dahil gusto nga natin flat lang yung kanyang kulay. Ito yung itsura boys to kapag natuyo yan. Tingnan mo pag naka-clear. Ang kintab, di ba? Yan yung nagbibigay tigas talaga. Yan yung sikreto boys. Okay lang naman mag-DIY paint, no? Pero kapag magdi-DIY paint kayo guys, lagyan nyo ng clear kasi yun talaga yung nagbibigay buhay. Diba? So, paarawan natin ng matigas yan. Tapos tignan natin yung magiging difference. Ito naman, may race, pucha. Ewan ko ba't ko ba ginawa to. Ito yung dalawang option natin guys. Tignan natin yung flat. Tsaka yung may race, tignan natin ano mas maganda kapag nalapat natin siya dun sa mismong mugs. At pagang tuyo na ang ating mga center cup tol, papakita ko sa inyo kumusta yung gawa natin guys. Maganda ba? Shoot natin yan. Kung paano naman to i-shoot tol, sapakin mo lang na ganyan, napakadali. Pang! Kompleto talaga yung itsura tol kapag may center cup no? So, kompletunin natin lahat ng 4 na mugs boys para tingnan natin kung maganda ba yung mga pinaggagawa natin dito. Pero isipin mo boys, no, hindi na tayo nagpa-refurb. Hindi na tayo nag-antay ng matagal. Syempre kasi pipila pa yan. Tapos magiging ganito yung itsura. Tol, tingnan mo, ang pogi kapag kompleto, di ba? Comment down below guys kung maganda ba yung napili nating mugs para sa ating sasakyan. Para sa akin, well, maganda siya. Medyo lumit nga lang yung gulong natin. Pero pwede na, no? Mas maganda naman siya at medyo mas umangat yung sasakyan natin.